So, syempre, acknowledge din natin yung presence po ng mentor natin, Mentor Erica Roma Soreda, ang nanay ng Eagles, okay, na siya pong nagpapasimuno ng mga ganitong training po para una, matuto po tayo, and pangalawa po is makapag-share tayo, makapag-practice po tayo ng mga trainings para po pag lumaki po yung grupo po natin. Okay, so next po is tapikin mo din yung sarili mo at syempre, salamatan mo din yung sarili mo. Why? Kasi unang-una, nandito ka sa Zoom, marami naman pwedeng gawin. Pero you take time to watch and makinig po sa training natin. Okay? And sabihin mo sa sarili mo na steps to para sa palapit ko na pagyaman. Okay, so kindly type I am excited kung excited ka na sa training ngayon. Ayan. So ako excited na rin po ako yan. Thank you po sa I am excited. And thank you po sa lahat ng nagpo-comment. Hindi ko man po mabasa lahat. Yan, I am excited. Okay, so mag-share na po ako ng screen. Okay, so ang topic ko po is why network marketing. Thank you, Mentor Ike, for assisting me po. Thank you po. So ito po, before ako mag-discuss, pakilala po I'm Kathleen Valenzuela. I'm a nursing graduate po. And I'm so grateful and I'm so thankful po sa ganitong industriya. Kasi unang-una po, dati po ako mahiyain. Actually, mahiyain pa rin din naman po ako. And actually, mahiyain. Pero because of this industry po, is na-develop po. Because of network marketing. And agree po ba kayo na ito yung isa sa mga topic na kailangan po nating ma-master agad-agad? Kasi ito rin po yung ipapaintindi natin sa mga tao. So this training po is gawa po ni VP Aika Uy and I will do my best po na ma-share po sa inyo po. Okay? So hindi na po ako masyado magdi-discuss ng background ko kasi unang-una mahaba po ito. Ayan. So, my network marketing. At ayaw mag-discuss. Ayan. Okay, so syempre, mag-i-start po muna tayo sa isang kwento. Gusto niyo po ba ng kwento? Kindly comment 3. So, wala kayong choice. Sa kayong speaker for today. And so, ano yung sa mga nagko-comment? So, meron pong fox na rabbit. Okay? So, meron kasi magbarkadang fox. Imagine niyo na lang po, may dalang fox. At yung magbarkada na yun, gutom na sila kasi magla-lunch time. So, sabi nila, tara, hanap tayo ng makakain natin. Okay. As they, habang naglalakad sila, ayan, may nakita sila at nakita nila yung rabbit. Okay. So, sabi ng isang fox, pwede na to kasi gutom na ako eh. Diba? Pwede na tong pagkain na to. So, ngayon, ang ginawa nila, diba? Hinabol nung fox yung rabbit. Okay? Eh dahil nakatunog yung rabbit, nakatunog siya sa fox, diba? Walang isang pandinig eh. Okay, ang ginawa niya is tumakbo siya. So ngayon, lumipas ang ilang oras, diba? Umabot na hanggang 3 p.m., hanggang 6 p.m., diba? Hanggang 8 p.m. Pero, hindi pa rin nahuhuli nung fox yung rabbit. Tingin niyo po kaya guys, bakit po kaya hindi nakahabol ng fox yung rabbit? Sige po, para medyo interactive po tayo. Yan, nagtay tayo. Okay, so hindi po siya nahabol kasi nga po, ang fox, ang rabbit hindi niya nahabol kasi ang pinaglalaban po ng rabbit is yung buhay niya. Tama po ba ng mentors? So yung rabbit, hindi niya lang mahabol. Okay? Pero yung fox, di ba, napagod na siya. Sabi niya, ayoko na. Diba? Buong maghapon na ako nahabol ng habol sa kanya, pero hindi ko naman siya makuha. Marami naman siya, di ba? Okay. So, kung i-relate natin siya dito sa business natin, di ba? Are you just living to survive? Or, nag-adjust talaga ako sa PowerPoint. So, are you just living to survive? Okay. So, dito, habang ginagawa po kasi natin yung business, di ba? Ano ba talaga yung pinaglalaban po natin? Pangkain lang po ba natin? O yung buhay po talaga na maganda? Kasi kung titignan po natin, kung pangkain lang naman po yung ipaglalaban po natin, pwede naman po natin yung makuha sa work lang. Tama ba? Pero, kung ang pinaglalaban po natin is yung katulad ng pinaglalaban ng rabbit, which is yung life niya,
Diba? Yung magandang buhay, hindi susuko. So, ang question po doon, are we the fox or are we the rabbit? Diba? So, ito nga po yung sinasabi dito, di ba? Are we fighting for our lunch or our life? Kung pagkain lang, madali lang. Pwede naman tayo bumalik. Kaya kung tayo po ba yung mga iba, tayo po ba yung distributor na kapag napagod na, susuko na, diba? Babalik na lang sa dating buhay. Or kung tayo man po ay napagod, di ba, na-reject man tayo dito sa business, eh magtutuloy pa rin. So, next is, ayan, bakit natin kailangan ipaglaban yung life natin? Kasi unang-una sa mga facts is yung the Social Security System Survey. Okay? So sabi po kasi dito, 45% ng tao po sa buong Pilipinas ayan, is dependent on relatives. 45% po. Di ba? Yun po yung mga nandito sa Pilipinas, yung kamag-anak nila na nasa abroad, di ba? Umaasa po sa mga bigay. And 30% dependent on charity. Okay, sa gobyerno. And yung 23%, yun po yung working naman. Sorry. And yung 2%, yun po yung financially independent. So, sa ating mga mentors, diba, kung tatanungin ko po kayo, saan nyo po ba gustong mapabilong? Doon sa 2% o doon sa mas malalaking pay? So, syempre, doon po sa 2%. Malungkot man po itong tanggapin, pero ito yung reality na nangyayari. So, ang question, so, saan po natin gustong mapunta? So, ako, personally, ang gusto ko po talaga mapunta sa financially independent. So, kasi mahirap yung umaasa eh. Kasi, sabi nga nila po, di ba, pag umaasa ka, minsan, ayaw ko sa bahay. Kasi sabihin sa, kaya pag medyo may edad na yung mga magulang natin at marami kayong magkakapatid, o ma, doon ka na lang kay ate, doon ka na lang kay kuya. Diba? So, mahirap po. Mas maganda po na habang bata, na-achieve po natin yan. Okay? So, ngayon po, there are classifications of countries. Meron tayong tinatawag na underdeveloped country. Pag sinabi po natin underdeveloped country, yung poverty po dyan is very rampant. Okay? White-collar workers are very few and small fish versus big fish. So, ang kagandahan dito sa atin sa company natin, di ba tinitraining tayo regarding this? Kasi unang-una sa school, hindi naman po ito tinuturo. Tama po ba? Baka hindi comment one. O, hindi naman natin ito narinig. Okay? So, bakit natin kailangan mag-network marketing? Isang bagay ito na kailangan. Pag sinabi nating underdeveloped country, yan yung mga bansang sobrang hirap. And wala pang masyadong trabaho. Kasi bakit? Wala din namang mga businesses doon. Okay? And kung magtayo man tayo ng negosyo doon, okay lang din naman. Kaya lang, small fish versus big small fish versus small fish lang. Hindi pa ganun kaan yung laban. Pero, yan, underdeveloped country. Meron din tayong tinatawag na developing country. The nation is still making progress. It requires a huge amount of capital. Okay? So, ang Pilipinas po, isa po siya sa mga developing country. Kaya po titignan po natin, di ba, ang daming mga mall na mga nagtatayuan dito sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila. Okay? And kapag magtatayo man tayo ng negosyo dito, malaking kapital na rin yung labanan. And small fish versus big fish. So, di ba, kung titignan natin, nagtayo ka ng karinderya. Maya-maya, after 3 months, may magtatayo din ulit, mas malaking karinderya. Yung karinderya mo na maliit, mas kinain na niya. Okay? Kasi kung yun ay meron mas malaking kapital, diba? May malaki siyang connection, edi mas malaki yung customer base na kaya niyang kunin kaysa dun sa atin. Kaya minsan nalulugi. Okay? Kunwari, ang negosyo po natin, butika. Okay, may nag-start doon, di ba? Maliit lang. Tapos after 3 to 6 months, magugulat ka, di ba? Meron ng mas malaki. After 1 year, meron ng mercury drug, di ba? So, nakain na. Kaya sinasabing small fish versus big fish. And meron din po tayong tinatawag na developed countries. So, middle class workers, big fish versus big fish. And an example na bansa po niyan is yung America.
Okay? Kasi doon po, ang labanan na po talaga doon, talagang malaking kapitalan na. Wala ka pong makikita doon na mga karinderya. Tama ba? Okay? So, mas mahirap ang labanan. Okay? Next is years in school. Okay? So, sa preschool, okay, nag-spend tayo dyan ng 3 years. Okay? K to 12, yan, hindi ko na po naabutan yan eh. Kasi yan, napag-aalataan yung edad. Pero di ba yan po yung bagong system na pag-aaral na yun, na 12 years na. Ay, grabe talaga yung negosyo under sa school, di ba? So, K to 12, mag-aaral tayo 12 years. Tapos, sa college, meron pa tayong tinatawag na 4 to 7 years bago tayo graduate. So, 19 to 22 years tayo nag-aaral. Yan. Pero may tinatawag na warning. Bakit? Yan. We finished school to secure a job but didn't learn about financial literacy to attain real security. Agree ba kayo dyan mga mentors? Okay? Kasi kahit ako po, nag-graduate ako ng nursing. Oh, pero hindi naman talaga, hindi naman tinuro sa akin tungkol sa pera, paano ka uh, mag-budget, paano palakihin, paano i-maintain, di ba? Ang tinuturo lang nila, mag-aral ka na mabuti para pagkatapos, apply ka ng magandang trabaho. Kaya ang nangyayari po, effect po talaga, walang real security. Temporary security lang. Okay? Next is, yan, financial illiteracy is the root of our financial struggle. Kung titignan po natin sa Pilipinas, sobrang daming tao yung kasi nga, hindi po na-equip. Kasi nga po, from 19 to 22 years, ano po laging tinuturo? Di ba? Ulit-ulit nga ng mga subjects eh. Pero hindi naman connected. Paano mag-dissect ng palakain, etc. Pag bumili ka naman, hindi naman natin siya nagagamit. Di ba po? Next is, ayan. Most people are professionally illiterate financially illiterate. Meaning, di ba, doon lang sila sa profession nila. Kunyari, doktor, doon lang sila na-equip. Di ba? Lawyer, doon lang sila na-equip. Pero kung paano mag-handle ng pera at paano magpayaman, wala pong ganong topic. Okay? So, ito po yung hard truth, reality check, computation po. Di ba? Retirement age, 65 years old. Yeah? Yan yung kadalasan nangyayari. Kasi yung years in school is 22 years. That is 1/3 of our life na po kaagad. Then, working for others for 43 years. Grabe. Halos na-spend na po natin yung 2/3 of our world na yan. So, biruin po natin, di ba? Ilang percent, ilang percent lang yung naiiwan sa atin. Di ba? And, ayan. So, people work their lives for somebody and end up saving nothing when retirement period comes. So, yun nga po yung sinasabi nila eh, pag nagtatrabaho po tayo, di ba? Para tayong nagtatanim sa, sa tawag dito, sa ibang kapitbahay. Parang gano'n, nagtatanim ka, pero hindi naman sa'yo. Kasi darating yung time, yung trabaho na yun, tatanggalin din sa kanya. Kasi wala pa siyang naipon. Kasi yung total ng kinikita niya, total ng sinasahod niya, napupunta lang sa mga expenses. Ayan. Next is, formal education will make you a living and self-education will make you a fortune. So sa panahon po natin ngayon, di ba? Kung titignan po natin sa I Am Worldwide pa lang po marami na pong mga tao, kahit mga kabataan, di ba? Na kumikita na kaagad ng malaki. Okay? Na hindi naman talaga sila nakagraduate. So, yun po yung sinasabi dyan na that self-education will make you a fortune. Okay? And the main reason, people struggle financially is because they have spent years in school but learned nothing about money. The result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them. So sinabi ni Daddy Kiyosaki, okay, na diba? Kaya maraming tao naghihirap kasi nga ang tagal nag-aral sa school eh. Pero hindi talaga na-focus ko ano yung kailangan na niyang matutunan. So next is
If we start working at the age of 21 years old and start saving at least 10,000 per month, kung talaga nakaka-save, di ba? Pero sabihin na lang natin, di ba, nakaka-save tayo. So, kung 10,000 per month times 12 months, that is 120,000 per year. Okay? So, kung 21 years old tayo, isang taon, di ba? Good news, may 120,000. So, nagsipag pa rin times 10 years ulit. That is 1.2 million at the age of 31 years old. Kaya lang, ito yung question. At the age of 31 years old, at yung sa 22 years old, yung amount ng mga binibili po natin, pareho pa ba? Di ba hindi na? So, habang tumatanda, habang nag-age tayo, nag-increase. Kaya yung value ng money po natin, lumiliit. Kahit nasabihin po natin na 1.2 million yan, maliit pa rin yan. Sabihin na lang natin, nagsipag pa. Okay? Nagtrabaho pa ulit for 10 years. 41 years old, 51 years old, 3.6 million lang. Kaya lang ang point, di ba? 51 years old. Yun, again, yung expenses natin, nagbabago na. Plus, ano lang yung mabibili po natin doon sa 3.6 million. Diba? Kulang na po para sa bahay, para sa pangarap po natin. Alam ba? Ayun. So, we spend 30 years of working, pero magkano lang po yung nagiging ipon natin. Kaya nga po may tinawag po na rat race. So, yung imbis na ginawang example yung tao na yung buhay niya, paulit-ulit lang po yung nangyayari. Income, nagbayad ng expenses, ng utang, after a month, gano'n na naman po ulit, na rat race kung tawagin. Kasi yun lang po yung nangyayari sa buhay nila, sa buhay ko. So ano po ba yung, may tinatawag po na material wealth. So ano po ba yun? Okay, pag sinabi po nating material wealth, it is the status of our income that supports our way of living, even if we do not work. So kahit po pala hindi tayo magtrabaho, yun yung nagsusupport sa atin. Okay? Yung pera na yun. Okay? Material wealth. Okay? It is a number of days we can survive without working. So example po, okay? Kunwari, meron tayong 200,000 pesos na savings sa bank. Tapos, ang gastos po natin, expenses natin is 50,000 per month. Okay? So, kung i-divide po natin yan, 200,000 divided by 50,000, that is for 4 months or 120 days lang. Okay? So, ibig sabihin, kahit na meron po pala tayong savings sa bangko, kung, di ba, kung yun yung monthly expenses natin, ang itatagal lang po natin is 4 months. Yun po ibig sabihin ng material wealth. Okay? So, your material wealth is 4 months or 120 days lang. Okay, so, kaya kailangan po, di ba, na talagang humataw, magtrabaho para po madagdagan yan. So, ngayon, yan, meron din po tayong tinatawag na asset and meron din po tayong tinatawag na liability. Pag sinabi po nating asset, yun po yung naglalagay ng pera sa pocket natin. Pag sinabi naman po nating liability, yun yung nag-aalis ng pera sa pocket natin. Okay, so, example po, di ba, ito sa I Am Worldwide. Kunwari, di ba, yung goal po natin magka-car, di ba? So, ang question po, yung car po ba is asset po ba or liability? So, sige, comment po muna dyan. Okay. So, may mga sasagot, asset, may sasagot din pong liability. So, nagiging asset po siya kapag ginamit po natin yung car para sa paghataw. Sa pagbili po ng product, di ba? Sa paggawa po ng negosyo. Okay? Kasi doon kikita po tayo. Pero nagiging liability siya. Nagkaroon po tayo ng car dito, tapos ginamit lang po natin siyang pang-forma, ginamit lang po natin siyang pang-pasyal. Nagiging liability. Okay? So, yan. Sige po. Dami pala nito. Economic trend. Okay? So, meron po tayong tinatawag na agricultural age. Those who have the land own the wealth. Meron din po tayong tinatawag na industrial age. Those who have the machinery own the wealth. And meron din po tayong tinatawag na
information age. So ngayon, ano po bang relate nito dun sa topic natin na why network marketing? Dito, pinapakita po na wala tayong choice kundi mag-network. Kasi po, yung ekonomiya po natin, dumaan na po siya. Okay. So una, agricultural age, yun po yung sa mga magulang pa po natin, sa mga lola po natin, na kapag ikaw merong lupa, mayaman ka. Okay? Industrial age, ito naman po yung ano tawag dito, kung sino may mga machinery, yun yung mga pumapasok, di ba, sa mga offices. Okay? Pero sa era po ng dalawa na po yun, halos tapos na. Kaya nga po kung titignan po natin, sobrang daming tao po sa Pilipinas ang walang work. Kasi bakit? Halos tapos na po yung age na yan, yung economic trend. And ngayon po, ang pinaka-pumapatok na po talaga is yung information age. Masabi po dito, those who have the right ideas in information and network own the wealth. And so, kung sino yung magaling sa online. Okay? Next is, so, itataka lang po natin ng onte yung ni SBI. So, cash flow quadrant. Okay? May ganito po pala. Sa school, wala nito. Okay? So, E stands for employment. Okay? So, sinabi employment, meron tayong trabaho. It's either call center, nurse, teacher. And meron din po tayong tinatawag na or self-employed or yung may mga small businesses. Dito po, you own a job. Yan, pwedeng doctor, lawyer, or engineer. So, doon po sa mga self-employed, ang gusto kasi nila is yung hawak nila, yung oras nila. Kahit papaano, di ba? And, tawag dito, yung small businesses, yan, kasama din po dito yung mga sari-sari store owner, food cart business, direct selling. Kasi, kahit dito po kasi sila pa rin mag-isa. Okay? Kapag nawala po sila, wala pa rin. Sila mag-isa dito. Okay? Next is, sa employment, sinasabi dito, no work, no pay. Ibig sabihin po, pag hindi tayo pumasok, wala tayong income. Okay? Dito naman po sa self-employed, singleness. So, siya lang mag-isa kasi siya yung magaling. Diba? Kaya siya binabayaran ng malaki. And kahit mga small businesses, kasama sila dyan. Kasi kapag nawala din sila dun sa negosyo nila, wala din. Kasi siya lang mag-isa. Okay. Meron din po tayong tinatawag na D, yung business. You own a system. Okay. So, yun po yung mga fast food, house for rent. So, dito po, sa business side, na-apply po yung duplication. Ibig sabihin po ng duplication, napaparami mo yung sarili mo through other people. Kunwari, ang negosyo mo is kainan, di ba? Kunwari lang. Yun nga, kainan. Okay? Meron kang empleyado, 10 or 20. Okay? So, hindi na lang ikaw mag-isa. Hindi katulad doon sa singleness. Okay? Self-employed tsaka self-employed. Okay? E na-apply po natin dito yung law of leverage. Ibig sabihin na papadali natin yung trabaho. Lever. Kasi nga, may iba tayong okay. Kaya lang, ang labanan sa negosyo or business is small fish versus big fish. Okay, lalo na po sa Pilipinas. Okay, kapag maliit yung puhunan mo, to start a business, kakainin ka talaga ng malaki. Okay? So, ang labanan sa negosyo, pahabaan ng PC pagdating sa pera. Kailangan malaki yung kapital mo para kaya mong lumaban doon. And kapag maliit kasi yung puhunan natin, di ba? Kung i-compare natin sa malaki yung puhunan, sinong mas makakapagbigay ng mas magandang promo? Di ba? Ng mga discount. Siyempre yung mas malaki yung puhunan kasi pwedeng nabili niyo yun ng bulto. Tama ba? Okay. So, mahirap din mag-business. Challenging din. Pero maganda yan. Okay. NI is yung investor. Dito naman po, money works for you. This is living on interest. Na kahit na wala na po tayong gawin, yung pera, yun na po yung magtatrabaho para sa. Okay? So, ayan. So, kung titignan po natin, di ba, lahat nangangarap po tayo na magkaroon tayo ng bahay tulad ni Mentor Shirley May, di ba? Yung amount ng bahay niya, 25M. Nagkaroon na rin siya ng sasakyan, pati si Mentor Peach, di ba? Nagkaroon sila ng Porsche. Sasakyan nila, worth 15M yan. Okay? Travel, di ba? 10M.
and magkaroon ng savings, 50M. So lahat po yan tina-target po natin. Gusto po natin magkaroon yan. So syempre, lalakihan na natin yung pangarap natin, diba? Sabihin na lang natin na 1M. Pero ang question po is paano po natin yun makukuha? So doon na po pumapasok yung why network marketing. Kasi based po doon sa mga facts na pinakita ko po kanina, di ba? Sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, malabo po natin makuha lahat po ng mga pinapakita. Kahit na magtrabaho po tayo ng 40 years, hindi pa rin po natin siya ma-achieve. So, sobrang hirap. Kung meron man, ni ilan lang. Nagkaroon man tayo ng car, at the age of 60, ang hirap na nating i-drive kasi sumasakit na yung tuhod natin. So, bakit network marketing? Why MLM? Kasi dito, posibleng mas makuha natin yung pangarap natin ng mas mabilis. Yan ang nakakatuwa dito. Kahit mga international na bilyonaryo tulad ni Donald Trump and Robert Kiyosaki, sinasuggest po nila yung network marketing. Okay? Mayaman na po yan, pero sinasuggest pa rin nila. There are many benefits the network marketing industry offers those who want more for their lives, from their life. Okay? So ano po ba yung network marketing? It is a business model where the distributors are compensated in both selling the products and the business opportunity. So ibig sabihin po nun, pag nagbenta tayo ng product, parang sa atin po, yung barley natin, di ba, automatically, meron kang tubo, 500 pesos kapag tayo ay distributor. Ngayon, kapag binenta naman po natin yung package, di ba, sinare natin yung negosyo, na dito yayaman sila, compensated din po tayo ng income. So, yun po yung network marketing. And ang network marketing po is a negosyo po siya. Kasi kala nung ibang tao po sinabing network marketing, ano lang yan, para lang yan sa mga taong. Pero ang point doon, ang network marketing po, sa napakagandang industry kasi great equalizer po siya. Kahit sino pwede po. Estudyante, hindi nakatapos, di ba? Jeepney driver, jeepney, lahat po. Wala po siyang walang requirement na background. Yun yung maganda sa network marketing. Kung i-compare po natin siya sa trabaho talaga sa labas. Diba? Minsan nga pag nag-apply tayo ng trabaho, diba? Unang-unang requirement kailangan with pleasing personality pa. Tama ba? Diba? Pag hindi pleasing yung personality, diba? Ano nangyayari? Diba? X agad. Kasi bakit naintindihan naman natin, syempre sa negosyo nila, kailangan yun, di ba? So dito sa network marketing, kahit walang problema. Okay? So yun po yung kinaganda ng network marketing. Next is, so there are kinds of business system. So kanina, di ba, na-prove na natin na negosyo, yun yung pwede tayong kumita ng mas malaki. Ngayon, ano-ano ba kasi yung mga klase ng negosyo? Okay? Para maging aware tayo, bakit natin pipiliin yung network marketing and IM worldwide? Kasi number one, meron tayong tinatawag na conventional or traditional business. Yun yung mga grocery, yun yung mga computer shops, yun yung mga salons. Dito, medyo maliit ang puhunan, pero agree ba kayo mga mentors na ang kita din is maliit lang din? Maliit ang puhunan, pero maliit lang din yung babalik. Meron din naman po tayong tinatawag na franchising. Okay? Fast food, yan yung mga Jollibee, mga 7-Eleven, di ba? Dito, malaki yung puhunan, pero malaki din naman po yung pwede nating kitain. Pero ang kagandahan naman po kasi dito, made na yung system. Hindi na ikaw yung mag-iisip kung paano yung package ng, alam mo yun, ng product, hindi na ikaw yung mag-iisip nun. Kompleto na. Ibibigay na lang niya sa'yo. Basta ang kailangan lang, magbigay ka lang ng investment mo. Yun yung franchising. Kaya lang ito yung question. Dito nga lang sa conventional, traditional business, na medyo maliit ang puhunan, di ba? Nahihirapan, dun pa kaya sa franchising. Okay? Plus, dun pa rin, bumabaksak pa rin yung tinatawag natin na small fish versus big fish. Kung itong dalawa yung gagawin natin, di ba? Paano tayo lalaban sa mga tao merong malaking puhunan para gawin ang pagnenegosyo? Di ba? Ang hirap. Paano tayo makakasabay? Okay? So, ano yung good news? Sabihin mo mga good news. Okay? Merong IM Worldwide. IM Worldwide, network marketing. Mas maliit yung puhunan.
Isa rin siyang negosyo, pero pwede kang kumita ng extraordinary. Basta nasa IM Worldwide ka. Kasi maraming mga networking company. I've been there. Ayan, diba? Pero IM Worldwide lang po yung merong 13, ay sorry, 12 million per month na pwede mong kitain kapag na-reach natin yung pinakamataas na position. Diba? So, ang laki. Okay? Next is, bakit ba IM Worldwide and ba't networking? Kasi may tinatawag na distribution channel. Okay? So, sa conventional business po kasi, pag yun ang pinili natin, yan, ilagay ko lang. So, dito po, kunwari, bibili ka sa labas, di ba? Dahil yung item, nanggagaling pa sa factory, yan, sa wholesalers, middleman, retailers, di ba? Piso lang, di ba? Pero pag lumabas na siya, sa retailers, kasi sa consumers, nagiging 5 pesos. Ayun po kasi yung conventional business. So ngayon, pwede magta-traditional business ka, napunta ka dun banda sa retailers lang, o di marami ng mga patong, di ba? Maliit na lang yung kikitain natin. And sa consumer, sa mga hindi nagne-negosyo, yung, di ba, pag inalok mo ng business, ayaw ng business. Pero hindi nila alam, di ba? Kung, tawag dito, lifetime na lang silang napagkakakitaan kasi ayaw nila magnegosyo. Di ba? So, kailangan pala nagbe-business. Di ba? Kasi para at least, di ba, nakaka-discount tayo. But anyway, yun nga po. So, mas maliit na yung, kita. So, ngayon, kung i-compare po natin sa network marketing, from the factory, yung ating barley, na nagagaling sa Australia, diretso na po kaagad sa mga distributors sa atin po. Okay? So wala na pong dinadaanan ng mga wholesaler, middleman, retailers. So diretso na po kaagad sa consumers. Okay? So yung tubo, ang maganda po, hindi na po napupunta doon, napupunta na po sa atin. So maganda lang po kasi sa network marketing as we share the product, diba, through word of mouth, tayo po yung nababayan. Yun po yung network marketing. Okay? So, nagkakaroon ng leveraging po. So, di ba, na-eliminate na yung profits na 10 to 20% imbes na sa kanila mapunta sa atin na lang. Kaya po yung barley po natin, di ba, 1,000 siya, nakukuha na lang po natin ng 500. Yung 500, yun na po yung pinaka-income po. Kaya maganda po sa network. So, 30% to 60%. So, yan. 8 reasons why we need. Ba't ba natin kailangan ng network marketing? So, unang-una, tayo po kasi yung nagiging boss. Okay? So, kung i-compare po natin sa pag-employment, I'm not against that. Kaya lang, kung titignan po natin doon, hindi natin, lagi po tayo yung sunod na sunod na kahit na may mga importanteng events na sa buhay natin, hindi na po natin mapuntahan, hindi na po natin maasikaso yung kunwari, birthday ng anak po natin, o kaya biglang nagkasakit yung anak po natin, hindi natin sila maasikaso. So, kagandahan sa ganitong industry, ikaw yung boss. Ikaw yung nagdidikta ng oras mo. Kahit anong mangyari, alam mo, ikaw may control. Hindi ka tulad sa employment. Sila yung may control sa atin. Okay? So yan, personal freedom. O kaya rin, nagkasakit yung anak mo, madali mong puntahan. Pag nasa trabaho tayo, di ba, hindi natin mapuntahan. Ang dami pa nating mga excuses. Malala na yung sakit bago pa natin mapuntahan yung mga anak natin at mga mahal natin sa buhay. And income is not fixed. Kasi dito sa ganitong industry, ikaw yung magdidikta kung magkano yung gusto na mong kitain. So, pwedeng lumaki. Gano'n naman talaga sa negosyo eh. Hindi katulad sa employment, kung talagang 10,000, 15,000, hanggang doon na lang. Kahit na anong effort, kahit anong galing, kahit ibuhos pa natin lahat ng talino, sipag natin, kung ang sinabing sahod, 15,000, 15,000 lang. Okay? And next is unlimited income. Okay? So, active income versus residual. So, pag sinabi po kasi nating active income, received from performing a service. So, tips, salaries, commissions. Residual income, so, ang goal po kasi natin is hindi lang magkaroon ng active income. Kailangan magkaroon po tayo ng residual income. So, nung naintindihan ko din po ito, diba, habang ginagawa ko yung IM Worldwide, so, sa una po talaga,
mag-i-invest tayo ng napakaraming time and maraming effort. Kung titignan po natin dito sa chart, diba, nagsisimula tayo 100% yung effort natin. 100% yung time natin. Pero yung nagiging income natin, di ba, mababa. Kasi syempre tayo po lang. Pero dahil nga po nagpaparami tayo, di ba, as time goes by, yan, 75% yung effort natin, 50% yung effort natin, and dumarating 0% na lang yung effort and yung time na binibigay natin. Pero yung kinikita natin, yan. Kung titignan po natin, kay Mentor Ikay pa lang, di ba po? Nai-experience na po kasi nyo. So, yun po yung future po natin. Once ginawa po natin yung network marketing, magkakaroon po tayo ng residual income. So, an income that continues even after the work is done. It is making money while you are sleeping. Kasi sabihin na lang natin, di ba? Ginawa natin tong business, share natin tong barley. Diba? For 5 years na ginagawa mo yung negosyo, kahit nga 2 years lang eh. Kaya nakapag-build tayo ng sobrang daming users. Nagkaroon ka ng maraming networkers din, di ba? Under you. Okay? Na-training mo sila, na-guide mo na sila. Actually, halos nagawa na natin yung mga tasks. Pero yung income natin, tuloy-tuloy pa rin. Kasi bakit? Every time na nagre-reorder sila ng product, pwede ba nating sabihin sa kanila, tumigil kayo mag-reorder ng product? Di ba? Hindi naman. Kasi bakit yung product natin sobrang ganda? Di ba po? Tama ba? And yun, kapag ginawa nila yung negosyo, nakita nila na pwede silang yumaman dito, syempre hindi naman din natin sila mapipigilan. So darating at darating yung time, diba, na yung income po natin lalaki. At yun yung goal natin, magkaroon ng residual income. So in the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay. But in the end, you have the joy of working little hours for lots of pay. Kaya iba natin mga mentors, diba, nakakapag-travel sila, pero kahit na bumalik sila dito sa Pilipinas, malaki pa rin yung income nila. So, yun. Next is, bakit natin ito kailangan? Because of the power of leverage. From its root word, lever. Yun po yung pinapadali niya yung trabaho natin. Diba, sa science, kunwari, yung pala, kapag isang pala lang, pang ano mo sa lupa, diba, nakakapagod. Pero kapag gumamit tayo nung, ano ba yung malaking ginagamit sa ganun? Diba, una yung tinutulak pa, tapos pwede mo ilagay doon yung mga lupa, di ba? At meron pang mas malaki. Pero by using that, dumadali po yung trabaho na. Yun po yung power of leverage. Okay? So, 2 options to earn. Pili po tayo. First is 250,000 for 30 days of work. At meron din, second is 1 centavo for a day, which doubles up each consecutive day until it reach the 30th. So kung tatanungin ko kayo mga mentors, ano yung gusto nyo? Yung 250,000 na income in 1 month? O 1 centavo pero dumodoble siya until na-reach yung 30th? Tignan natin. Okay, so pinili natin yung pangalawa, day 1. Day 1, di ba? 1 centavo, lumipas ang 7 days, 64, ano pa lang, 64 cents pa lang, liit, parang ayoko niya na, di ba? Pero kung titignan mo, after 1 week, di ba, 81, maliit pa rin. Parang sa IN, maliit yung kita. Tigil na natin, di ba? Parang hindi na naintindihan, di ba? Na yung kasi natin, habang tumatagal, nagtatanim, di ba? Lumalaki at lumalaki. Magugulat na lang tayo kung titignan natin ito. Day 30. Yeah? 5 million na po. Sobrang laki na. And ang total, diba, 10 million. So, ano mas maganda? 250,000 o yung 10 million? Siyempre yung 10 million. Kasi nga po, ano tawag dito? Mas madali natin makamit yung pagyaman pag dumadami po tayo. Yun yung isa sa mga natutunan ko sa isa sa mga mentor ko. Kung gusto daw po pala natin gumanda yung buhay natin, ma-reach lahat yung mga pinapangarap natin. Huwag daw tayo papayag na tayo lang mag-isa. Kasi kahit anong tumbling, kahit anong galing, di ba? Hindi po talaga natin kikitain yun. Hanggang doon na lang po sa 250. Pero kapag, di ba, nagpaparami tayo through this, yung worldwide, through network marketing, 10 million yung naghihintay sa atin, ganyan kalaki. Pag dumadami, okay? Walang yumaman na siya lang. So, ang maganda pala dyan is yung 2. Principle of multiplier. So, sabi dito,
I would rather earn 1% of 100 people's effort than 100% of my own. Sabi ni Sir John D. Rockefeller. Okay? Kasi ilang oras lang naman po ang meron tayo sa isang araw, 24 hours lang. Tama, di ba? Tapos out of the 24 hours uh, na dumadaan, di ba? Yung 8 hours ko na tinutulog pa natin, di ba? Okay. Paano tayo kikita ng malaki kung tayo lahat ang gagawa? So, mas maganda na dito po natin siya gawin, i-apply, magparami po. Kung 8 hours tayo nag-work, 50 and income per day. So, scenario number 1. So, ang businessman, pag meron siyang 30,000 na employees, yun yung maganda pag may negosyo tayo. Imagine mo, meron kang 30,000 employees na nagtatrabaho 8 hours per day. Okay? So, imagine mo, meron kang 240,000 hours per day. Okay? And sabihin na lang natin, 10 pesos yung kinikita per hour. Pwedeng kumita ng 2.4. Kaya yumayaman yung mga negosyante. Kaya ko yumayaman yung mga taga-IM worldwide. Kasi nga, dumadami sila. And scenario number 2, franchise business. So, 100 branches, 5% royalty fee, and 1 million per month. Times 5%. So, 50,000% lang yung royalty fee. Okay, so, yan. So, kunyari, nag-franchise business din. Kung meron 100 branches, di ba? May royalty fee. So, malaki din yung pwedeng kitain. Yun yung power of leverage. Okay? It's either through effort or through money. Next, okay, ba't natin to kailangan? It saves time and money. So, sabihin na lang natin, di ba, kumikita tayo ng 15,000 per month times 12 months. That is 180,000. In 1 year times 40 years, that is 7.2. Pero kung gagawin natin si IM Worldwide, sabihin na lang natin kumikita tayo ng 200,000 per month times 12 months. Posible? Yes, posible po. Sobrang dami na mentors natin ang nakakagawa po niyan. So that is 2.4 million times 3 years. So 7.2, pareho lang din. Pero ano yung difference? Dito, diba? Kapag nag-work tayo, job, 40 years nating tinatrabaho bago natin kita yung 7.2. Makabili man tayo ng kotse, di ba? 60 years old na tayo, hindi na natin may enjoy, di ba? Karoon ka man ng bahay, di ba? Hanggang second floor, third floor, paano pa natin nakakyatin yun? Kung I am worldwide, 3 years lang. Paano? Posible? Yes, posible. Mentor Shirley May, mentor pitch, di ba? Yung mga bahay nila. Okay? So, gaano kalaking time yung nasave? Kaya kailangan natin. Okay. Next is copy business lang. Okay. So, kaya lang, syempre, humility is a must. So, kailangan maging humble. Kasi bakit? Pwedeng graduate tayo ng magandang kurso, pwedeng nagkaroon tayo ng magandang posisyon sa trabaho. Minsan, di ba, pag tinuturuan tayo, hindi tayo nakikinig. So, kailangan, dito pala, humble lang din. So, copy the process, not just the results. Okay? So, habang nagsisimula tayo sa IM Worldwide, hindi kaagad yung lifestyle ng mga matataas nating mentor yung gagayahin. Kopyahin natin kung paano sila nagsimula. Ilang beses ba sila nagta-training nung nag-i-start sila? Ilang hours ba yung ginugugol nila? Diba? Para makuha at maintindihan yung negosyo. Okay? And be careful who you copy. Okay? So, talagang kapag ginagawa mo si IM Worldwide, dapat ang lahat ng papakinggan mo is mga taga-IM Worldwide lang. They've been there, done that. Okay? Okay? So, hindi kasi pwede, hindi tayo pwede makinig sa iba. Lalo na pag hindi sila nag-IM. Kailangan, yung mga nandito lang sa IM. Kasi napagdaanan na nila, alam nila yung process ko. Okay? And network marketing and versus traditional business. Okay? So, di ba? Una, ang meron lang is SM. Okay. Pero ngayon, meron ng Robinsons. Dati 7-Eleven lang. Ngayon, meron ng Minis. So, ibig sabihin, hindi lang siya applicable sa networking. Kahit mga business tycoons, ginagawa na talaga yung pagka-copy business. So, dito, hindi na natin kailangan pang i-reinvent yung wheel. Hindi na yung
gagawa tayo natin yung sarili natin diskarte. Kailangan makikinig tayo sa mga mentors natin kapag may mga pinapayo sila. Kasi yung mga business tycoons na nangungopia lang din, di ba? So, isa copy business. Kung sa school, bawal mangopia. Dito, pwede. Okay? And next is yan. Ito yung gusto ko kasi bakit equal opportunity. Kung titignan mo dyan sa picture, may PWD. Sa IM Worldwide, meron bang ganyan? Yes, may PWD, pero kumikita. Okay? Equality. No age limit. No requirements. No discrimination. And all walks of life. Sa trabaho, di ba, ang daming hinahanap. NBI, diba? Ang daming pinapasa. Dito wala ka na kailangan pang ipasa. Ang kailangan lang is magkaroon ng teachable heart and teachable mind para maintindihan mo siya. Maintindihan natin. And no discrimination. Kahit sino pwede. Tulad po nito, di ba? Si Mentor Mamorno, ayan, isa siyang truck driver. Okay? Pero doing IM worldwide in just 3 months. Kumita po siya ng 295,680. Si Mentor Ismael Mamorno. Okay? Sa labas, kung truck driver at hindi tayo nakatapos, di ba? Wala nang pag-asa, hanggang doon na lang. Pero because of sa ganitong industry, network marketing and IM worldwide, kahit na yan ang background, pwede palang kumita ng malaki. Ito po, estudyante. Diba? Kung titignan natin ang mga estudyante, tawag kung nung nakaraang panahon, 'di ba? Pag student ka lang, hindi ka basta-basta kikita. Pero dito po sa IM Worldwide, sobrang daming estudyante na po ang kumikita, hindi lang po si Mentor Carmela. Okay? May mga 18 years old, meron pa nga po kami nakita dito, parang 13, 12, sinasamahan siya ng nanay niya. So napakagandang avenue for growth and learning po yung company po natin. Siya po, kumita po siya ng 371,725 in 4 months. Dati, ganyan yung itsura, di ba? Parang ordinaryo lang. Ngayon, negosyante. Yan po yung sinasabi ko kanina, PWD. Okay? Pero kumikita po siya 470,000. Kung sa employment po yan, wala pong tatanggap sa kanya. Kasi bakit? Kung sa company, kahit ikaw din yung may-ari ng negosyo, PWD, mahirap kumilos yan, hindi natin yan tatanggapin. O, di paano na lang, di ba? So, yun ang maganda sa ganitong industry. Kahit ano pwede. Si Mentor John Paul Tinio. Registered nurse from Kuwait. Ang maganda po dito, may trabaho na siya. Diba? Pero, makakaw pa rin. Kumita po siya ng 650,380. And isa po sa mga diamond mentors po natin. Na rin. Actually, may isa pang car yan. Okay? Architect din. Ay, baka sabihin kasi, yung networking para sa mga ordinaryo lang. Hindi Kahit po may mga profesyon, pwede din po siya. From Dubai. But still, ginagawa. And kumita po siya ng 410,000 doing IM. Mentor Paquito. So, sales agent from Singapore. Iba't ibang klase po ng background. Dentist, si Mentor Prim. Diba? Kumita na rin po ng 192,000 doing. So, equal opportunity po. Pwede po sa lahat. Yan, freelance model. Si Mentor Mitch. Grabe. Ang newest car. Supercar achiever natin. Naka-pink Lambo. Diba? So, kung hindi niya nakita yung IM, baka model lang. Freelance model lang siya. Masakit sa paa pag nagmo-model siya. Pero magkano lang din naman yung nagiging sahod. Pero because of IM, gumanda na rin po yung buhay. Ito po yung mga previous cars po niya. And next po is hindi natin nalalaanan na yung mga mas importante sa buhay po natin. Lalo na po kung may anak tayo, di ba? So kung titignan po natin, di ba, yan si Mentor Shirley May, nakakasama na po yung parents niya, di ba? At yung iba po nating mentors. So yun po talaga yung pinaka-goal po natin, lalo na po yung may mga anak dito. Okay, so i-goal po natin na gawin po natin sa IM Worldwide para, di ba, makapag-spend tayo ng oras sa kanila. Kasi ang spelling ng oras sa mga bata, ang spelling ng pagmamahal sa mga bata is time. Yung oras na ginugugol natin. Kaya nga po maraming mga
Diba? Nasira na pamilya, pag-uwi nila, hindi nila kilala yung mga anak nila. Kasi bakit? Wala, hindi na nila na-spend ng oras. So, ang kagandahan, pag sinabay po natin to sa Learning Worldwide, magkakaroon po tayo ng time freedom. So, yun nga po yung kwento, di ba? Ng tatay tsaka yung anak, di ba? Ang ano po kasi dyan is nangihingi ng oras yung anak niya. Pero mag-banding sila kasi kadalasan, di ba, pag mga bata, pag 7 years old below, gusto niyan maglalaro, gusto yan, kwentuhan, magbabanding. Alam mo yun, di ba? Pero dahil yung tatay niya, sobrang busy dun sa ginagawang trabaho. Laging sinasabi na, may ginagawa. So, yung bata, nalungkot siya. So, ilang beses niya tinatry, ilang beses niya sinasabi ng tatay niya, kaya lang lagi siyang nilito. Ngayon, dumating yung isang araw, tinanong niya ng tatay niya, magkano po ba yung nagiging income? O magkano po ba yung nagiging income mo sa trabaho? Para po, itong naipon ko, baka pwede ko po itong ibigay para lang mabigyan mo ako ng oras para makapag. So, doon natauhan yung tatay niya. Kasi yan po yung kadalasan na nangyayaring realities sa mga pamilya dito sa Pilipinas. Kasi nga po, busy sa trabaho, busy sa pinagkakabalahan. So, yun po yung pwede natin makuha kapag ginawa po natin. And next is yung financial freedom at matanggal po yung mga utang natin. Okay? So, sa financial freedom, sobrang dami na pong kumita ng mga mentors natin. 2 million in 1 month, hindi na po updated yan. Sabi nga po dito, we're not born just to pay bills. Okay, so hindi tayo pinanganak para lang magbayad ng mga bills natin at mamatay na lang. Okay, so nabuhay po tayo dito sa mundo para ma-enjoy natin. Diba? Sabi nga, na-create yung mga magagandang bansa para po mapasyalan natin. Pero syempre, bago natin mapasyalan yan, kailangan natin ng finances. Through this company, through this business, pwede po siya. Okay? Kasi marami na pong mga mentors natin. So sabi dito, the idea is not to live forever, but to create something that will. The idea is not to live forever, but to create something that will. Okay? And last po is to share hope. Help other people earn. Or i-share yung help, siyempre, through our product. Right? Sobrang ganda po ng product natin and even further ko po natulungan. Kasi po yung tatay ko po, yes, nagkaroon po siya ng pneumonia, mild heart attack, and tumaas po yung sugar po niya. Okay? So we are agents of hope. Share po natin yung product. Tatay ko po, sobrang dami niyang maintenance, pero lahat po yun naitigil po. Ngayon po, barley na lang po, 6 sachets po every day. Okay? So, yun yung kagandahan po ng product po natin. And syempre, kung maganda yung product, syempre, yung opportunity, share din po natin. And yung prosperity for everyone. We are agents of hope. Okay? So, yun lang mga mentors. Okay? Last na lang, tapos na po ako. The measure of one's life is not its duration, but its donation. Okay? So, maganda po sa ganitong industry, pag natulungan po natin sila with our product, di ba? Hindi lang siya yung matutulungan natin, pati yung buong angkan po niya. Kaya maganda na na-share natin yung produkto. Kasi hindi natin alam, di ba? Sobrang dami na palang sakit dun sa family nila. And next is yung opportunity. Okay? Yung ano yung pwede nating maibigay sa kanila. Okay, so, yun lang guys. Maraming salamat for your time. Thank you din kay VP Aika for this live. Actually, first time ko po itong shinare. Okay? And maraming salamat po sa mga nag-stay. And po. Thank you po, Mentor Ikay.